Lakers may plano at paraan na para makuha si Naz Reid sa free agency. Pero bago yan, kilalanin naman natin ang player na hindi man lang nakapaglaro ng basketball sa high school, pero nakapasok pa rin at nakapaglaro ito sa NBA. At ito nga ay walang iba kundi si Nae'Qwan Tomlin na binigyan ng Cleveland Cavaliers ng 10-day contract. Si Nae'Qwan Tomlin nga ay imbes na maglaro ng basketball sa high school ay mas pinili pa nito ang maglaro sa isang pick-up ball. At kalimitan nga nitong pinaglalaroan ay ang Rucker Park kung saan marami ding mga kilalang NBA players ang naglaro na dito. Si Nae'Qwan Tomlin nga ay first time na naglaro ng organized basketball ay noong 2018. Ito ay noong mag-enroll dito sa prep school. At matapos naman noon ay naglaro naman si Nae'Qwan Tomlin ng 3 taon sa 2 magkaibang community colleges, bago ito makakuha ng scholarship para maglaro sa Kansas State bago mapunta sa Memphis. Pagdating naman ng 2024 NBA draft ay hindi nga ito napili, kaya naman ay nag-sign na lang ito sa G League affiliate ng Cleveland Cavaliers noong nakaraang September, na kung saan ang 6'10" forward na si Nae'Qwan Tomlin ay nag-a-average sa G League ng 19 points at 8 rebounds per game, na meron naman itong 55% sa field goal at 38% naman pagdating sa 3-point range. At matapos naman ang 5 months na pananatili nito sa G League affiliate ng Cavaliers, ay sa wakas ay binigyan ito ng 10-day contract ng Cleveland Cavaliers. At ang naging unang puntos nga nito sa NBA ay ang naging laro niya laban sa Brooklyn Nets, ang kanya pang hometown. 3 points nga lang ang kanyang nagawa sa laban na yun at may kasama pang isang rebound. Lalo at nasa 3 minutes nga lang itong naglaro. Pero magkaganon pa man, sino ba naman ang mag-aakala na ang isang player na hindi man lang nakapaglaro sa high school ay magagawang makapaglaro sa NBA. Samantalang may good news naman sa Los Angeles Lakers. Kahapon nga ay naibalita ko na itong si Naz Reid, ang big man ng Minnesota Timberwolves, ay expected na magdi-decline sa kanyang player option pagdating ng off-season, ayon yan sa report ni Jake Fisher. Kaya ibig sabihin ay papasok ito ng free agency. Syempre mga idol, kaya yan gagawin ni Naz Reid ay dahil maghahanap ito ng mas malaking kontrata, which is hindi kayang ibigay ng Los Angeles Lakers sa nasabing big man dahil sa kanilang cap space. Pero may solusyon dyan ang Los Angeles Lakers sa kanilang problema para ma-acquire nila si Naz Reid. Ang kailangan nga daw gawin ng Los Angeles Lakers ay gumawa ng sign and trade dito sa Minnesota Timberwolves, na panigurado naman daw na papayag dito ang Minnesota. Lalo at katulad ng Lakers ay problemado na rin ang Minnesota sa kanilang financial. Kaya kailangan ng Lakers at Minnesota ang isa't isa para maresolba ang kanilang mga problema. Kaya magandang idea talaga ito para sa Lakers para mas lumakas ang kanilang frontcourt. Lalo at tanging si Jackson Hayes nga lang ang inaasahan ngayon ng Lakers para sa kanilang center position, na kung makukuha nga nila si Naz Reid sa offseason, ay panigurado na lalong lalakas ang Los Angeles Lakers na mapadepensa at opensa, kasi ay maaasahan ito. May tangkad nga itong 6'9" at naglalaro bilang sentro at power forward. Kilala nga itong shooter lalo na sa kanyang mga 3-point shots. Mahusay nga rin itong rebounder at shot blocker. Isa pa ay mahusay rin itong umagaw ng bola. Ang maganda pa kay Naz Reid ay hindi lang ito puro 3-point shot, dahil kapag nakakita ito ng pagkakataon ay panigurado na aatakihin ka nito sa rim. Si Naz Reid nga ay nag-average ngayong season ng 14 points, 5 rebounds at 2 assists per game. Meron naman itong impressive na 40% shooting beyond the arc. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Naz Reid? Maganda ba itong kunin ng Lakers pagdating ng free agency?